Which mode of heat transfer involves direct contact? A. Radiation, B. Convection, C. Conduction, D. Evaporation. So ang ating pong tanong ay heat transfer at ang ating keyword po ay direct contact. Tamang sagot po ay conduction. So meron po tayo kasing tinatawag na heat transfer. Ito po yung pa-travel ng heat particles mula po sa hot object or sa hot body papunta po sa cooler body or cooler object. No, yan po ang heat transfer. No? So meron po tayong three modes of transferring these heat particles. Meron po tayong conduction, meron po tayong convection, at meron po tayong radiation. Okay? So pag sinabi po natin conduction, ito po yung direct contact. No? Hawak po natin yung kung ano man yung bagay na mainit, kaya diretso po siyang, diretso po na nagtatransfer yung heat particles sa atin pong kamay. No? Sa atin pong kamay dahil ito po ay siyang cooler object or cooler body. No? Say for instance po, meron po kayo dyan sa inyong screen na liquid coffee or baka po ito ay chocolate drink na mainit, no? So hinalo nyo po yan or siguro iniwan nyo yung kutsara, no? At hinalo po ninyo. So mararamdaman nyo po na yung kutsara ay mainit. No? Mainit din po yung kutsara. And that is conduction. No? Ibig pong sabihin, yung heat particles galing dun sa hot chocolate drink, nag-travel po yan, no? Doon sa solid medium, which is your kutsara. At napunta po yung init sa inyo pong kamay at naramdaman nyo yun. No, ibig sabihin po, no, yung mga kutsara tulad ng mga metals po, tulad ng kutsara, mga bakal, no, they are good conductors of heat. Ibig pong sabihin, no, madali pong makapag-travel yung heat particles sa mga solid objects na to dahil sila ay good conductor of heat. Naintindihan po? They are good conductor of heat. So again, conduction that involves direct contact. So for instance po, no, isa pang example. Halimbawa, meron po kayong yelo. So halimbawa yung yelo, hinawakan mo ng matagal, no? Hinawakan mo ng matagal at ito'y natunaw. Tapos naramdaman mo sa kamay mo na namanhid yung kamay mo. So sasabihin mo po ba na yung lamig dun sa yelo ay nag-transfer po sa inyong kamay? Ganun po ba siya? Yes or no po sa ating comment section. Tama po ba na sabihin natin na yung lamig ng yelo ay nag-transfer po sa ating kamay? Tama po ba yon? Nasabihin natin, tingnan nga po natin sa comment section. So ang tamang sagot po ay no. Okay? Kasi po, mas mainit po yung kamay natin kaysa dun po sa yelo. Okay? So tama pong sabihin natin doon ay yung init po sa kamay natin, siya yung nag-travel papunta po doon sa yelo. Okay? Nakuha po ba natin? Kaya po, yung yelo, natunaw po, okay? Kasi mas mainit po yung kamay natin kaysa dun sa yelo. So again po, you remember sa heat transfer, ang init po, no? Ang mas mainit, yung galing po doon yung heat, tsaka siya magta-travel sa object na mas malamig.